Ako si Lyra, tagapangalaga ng templo ng Diyos na si Arawin. Isinulat ko ito sa malamlam na liwanag ng sulo, sa loob ng tore ng templo, sa gabing bago tuluyang magwakas ang aking buhay. Noong ika-17 ng buwan sa Silahis, dumating sa aming kaharian ang isang sugatang mandirigma mula sa hilagang lupain. Dinala siya sa lihim na silid ng templo ni Arawin, at ako ang naatasang mag-alaga sa kanya. Ang kanyang pangalan ay Amahan. Sa una, awa lamang ang aking naramdaman, ngunit sa bawat gabing pinapalitan ko ang kanyang mga benda. Sa bawat kwentong isinalaysay niya tungkol sa digmaan at tahanan, unti-unting nabuksan ang pusong matagal ko nang ikinandado para sa mga Diyos. Alam kong bawal. Inaalay ako sa templo mula pagkabata. Ang aking pag-ibig ay kasalanan. Noong ika-13 ng buwan ng ulap, natuklasan ng mga punong pari ang aming lihim. Sa plaza ng banal na apoy, hinatulan si Amahan na ialay sa pagsikat ng araw sa bundok ng liwanag. Ako naman ay ikinulong sa tore na ito habang buhay, ayon sa kanilang hatol. Ngunit papaano ko hayaang mamatay ang lalaking nagturo sa akin kung paano muling mabuhay? Sa gabing ito, tumakas ako. Habang sumisikat ang araw sa bundok ng liwanag, nakita ko siyang nakagapos sa bato ng handog. Sumigaw ako ng kanyang pangalan, ngunit nilamon niyo ng hangin at dasal ng mga haray at pari. Sa harap ng aking mga mata, kinuha ng liwanag ang kanyang huling hininga. Wala nang natira sa akin. Kaya ngayon, sa parehong araw na kinuha sa akin ang aking pag-ibig, babalik ako sa tore. Kapag nabasa mo ang salaysay na ito, ako'y isa na lamang anino na alala ng lambak ng Lyra. Sinasabi ng mga matatanda na tuwing dapit hapon, kapag nagtatagpo ang araw at buwan, may isang babaeng nakatayo sa ulap, naghihintay sa mandirigmang minsang minahal niya. Kung totoo man iyon, ako iyon, at ito ang aking wakas.